Iba't ibang lungsod sa bansa nakiisa sa Earth Hour 2025. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabi na ang naturang aktibidad ay simbolo ng pag-asa sa mga pagsubok na dulot ng climate change. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Halos 120 bansa na ang nakiisa sa Earth Hour noong Sabado ng gabi. Ito ay isang oras ang pagpatay ng ilaw simula 8:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. Ito ay isang awareness laban sa climate change at nature loss. Isa ang Taguig City sa nagdaos ng event para sa Earth Hour 2025. Kasabay ng pagpapatay ng ilaw, pinailawan ng floating lotus candles bilang simbolo ng hope and sustainability. This is to raise awareness dun sa epekto ng climate change sa atin. We only have one planet and that is Earth. Pinalutang ang mga naggagandahang lotus candles sa ibabaw ng tubig na bumubuo ng 60 o ang 60 minutong pakikiisa para sa Earth Hour. Nagpamalas naman ng husay ang mga stage performers gamit ang mga makukulay na LED at glowing lights sa Quezon City. Kabilang sa mga nakiisa at nanood ng show para sa Earth Hour ang mga mag-aaral sa QC. Layo ng pagdiriwang ang brighter and greener future. Sa Cagayan de Oro naman, sinalubong ang Earth Hour sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Bukod sa pagtitipid ng energy sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw, nakatulong din sila sa kalikasan sa pamamagitan ng less carbon emissions sa pagbibisikleta. Nakiisa rin ang mga skaters at runners sa okasyon. Kasunod ng pagdaraos ng Earth Hour sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagbigay naman ng mensahe ng pagsuporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi na Pangulo ng Earth Hour ay simbolo ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok dulot ng climate change. Ayon sa Pangulo, nasa atin ang kakayahan para lumikha ng positibong pagbabago. Pinangunahan ng Worldwide Fund for Nature Philippines ang pagsasagwa ng Earth Hour 2025 sa bansa. Dahil sa Earth Hour, 3 million hours ang naibigay natin sa planet. Higit doble yan sa 1.4 million lang noong 2024. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.